Hello guys! Good morning! Ngayon po ang gagawin natin, pupunta po tayo ng Baliwag, Bulacan at may project po tayo doon. At ngayon po, bago tayo pumunta doon, magsukat lang muna tayo kasi meron tayong mga along the way na isa-site visit. So alam niyo po, non-stop talaga ngayon yung mga kurtina natin at sunod-sunod po talaga yung mga nagpapalagay. Kaya thank you po sa mga sumusuporta at nagpapalagay, nanonood, nag-share ng ating vlog. Ngayon po hindi ako masyadong active sa YouTube, sa Facebook po, doon ko po pinupush yung mga natatapos po natin. Mas mabilis po ako mag-upload doon compare sa YouTube. So ngayon, Baliwag, Bulacan project po tayo. Ngayon ay nandito na po tayo sa bahay po ng ating client dito sa Baliwag, Bulacan. At ngayon po, ongoing, naglalagay tayo ng kortina dito. Pero habang naglalagay po tayo ng kortina dito, papakita ko po sa inyo yung mga nilagay po na materials sa house po niya. And syempre, yung pinaka finished product po natin, no? So tara po, tuloy po tayo sa bahay po niya. Start po tayo sa gate nila kung type po ninyo. Bali yung gate po nila is sliding po yan. Then para po sa materials nito, gumamit po sila ng tubular para sa framing. Then yung nakikita nyo pong brown, ito po ay fiber cement. Tapos ito po nakikita nyo pang accent sa wall. Ayan, sa Romuel concrete po yan nabibili kung plano nyo po magpalagay ng ganyan sa fences ninyo. Ito naman po mga ledge stones. Tapos itong gray, ayan po ay fluted panels. Ang galing po, no? Ang ganda po ng combination ng kanyang mga nilagay na materyales para sa kanyang fences at gate aesthetic. Sa pinagawa niya nga pong gate 2-in-1 na yan, nandiyan na rin po ang service gate. So ito po, sliding po yan. Tapos yung fences po niya dito sa back view is, ayan po, plain na po yung wall. Para po sa kanilang porch area, yung column po meron pong ledge stone at wall lights. Yung ceiling po is PVC panel. And gustong gusto ko din po yung framing na kanilang window, which is wood grain po ang ginamit at nagmatch po sa pintura ng kanilang main door. Ito naman po ang accent wall na brown. Ang ginamit po dito is WPC decking panel. Akala ko po ginagamit lang to sa pool, pero pwede rin palang pang wall cladding. Bago po pala tayo pumasok sa loob ng bahay, ito po palang kanilang main door. Ang ganda-ganda ng door handle, minimalist, and ito ay may smart lock na rin pinalagay si client. Sa loob po, nag-start na rin po kaming mag-drill. Ayan na po yung aming team. Para po sa bahay ng client, puro kortina po ang ating gagawin. Kaya talaga medyo kakain po ito ng maraming oras. Kaya sabi nga nila, patience is a virtue. Dito ka na po pinagpwesto yung ating sewer sa family area para po makapag-start na rin po makapag-fabricate ng ating mga kortina. So ito po yung master's bedroom. Meron po itong curtain box kung napapansin nyo sa taas po ng bintana. Kaya lang po hindi po natin may ipapasok yung kortina dahil po maliit po yung sukat ng box. Sabi nga po ni client, Sir Billy, alam nyo ba yung mga gamit ko sa bahay is unti-unti kong binibili yan kasi gusto ko talaga is yung sureball na at hindi ako madoble. Gusto ko maganda kaya pinag-iipunan ko. Gaya ng ipapalagay ko sa yung kortina, after ko makuha ang quotation mo, pinag-iipunan ko din yan para sureball. Makalipas din po ang ilang oras, meron na rin po tayo na isabit na kortina at ngayon po pinaplansya ni Roda yan. Aside po sa smoke, meron din po tayo ibang kulay na kortina ang kinabit sa bahay po ng client. Guys, bali habang nag-install tayo sa bahay ng ating client, kain muna tayo. So pinaghanda po na tayo. Thank you sir. Thank you ma'am. So ito po yung hinanda sa atin. Wow! Ay, hindi po. Thank you po. Ano po yan, Nay? Kaldereta. Kaldereta at saka adobo. Thank you po sa blessing. Guys, kain po muna tayo bago tayo mag-continue sa pag-i-install. Loko rin nyo? Uy? Tinawag. Pala sa master bedroom na kulong. Ngayon po ay sumegway tayo ng Bustos from Baliwag, Bulacan. Chinek po itong kortina po ng ating magiging client soon kasi plano niya pong papalitan yung kortina niya. Kasi nga po, dahil hindi po siya original blackout, tumatagos po talaga yung init sa loob ng bahay niya. And wala pa pong halos isang taon, nag-run na po yung kortina. Kumbaga kung napapansin niyo po, nagwi-break na po siya mag-isa. After po natin sa Bustos, balik po tayo dito sa ating client na ongoing naglalagay po tayo ng kortina. So ngayon po, itutur ko naman kayo dito sa balcony po ng bahay niya. Ito po yung balcony ng client. So dito po meron din pong ledge stone yung wall saka WPC na color gray.
Tapos po, maluwag po itong balcony niya. Sa other side po, meron pa kung saan po located yung master's bedroom. Pagpasensya niyo na po kung medyo makalat dahil dyan po namin pinesto ang aming mga ginagamit sa pagkukortina. Anyway, ito po yung ceiling niya sa malapitan. Kung type nyo, meron po yung mga surface lights. Ayan. Tapos yung wall po dito, lead stone po ito. Tapos gusto ko talaga yung framing po ng kanyang window. Naka-security screen na rin yan. Yung ganitong framing po may kamahalan pa po yan. And sa tiles naman po ang ginamit dito is 30 by 30 po na gray. And now mga ka-viewers, dito na po tayo sa loob magtutour at halos natapos na po yung ating mga kortina. Nag-start po tayo ng 10 AM, then natapos po tayo ng 11 PM. So, worth it naman po ang pag-aantay kasi mga ka-viewers, talagang lalabas po lalo ang ganda ng bahay ninyo once nalagyan natin ng kortina. So, ito na po yung finished product natin. So, tara, start po tayong mag-tour na. So, ito po yung living area po ng client. So, start tayo sa ceiling. Ceiling po nila is plain, may mga pin lights po plus flowery po na design po ng ilaw. Tapos po dito naglagay po tayo ng 3 kortina. Ang code po ng kortina na yan, kung type ninyo is smoke. Lagi ko po sinasabi kung ano pong kulay na furniture ninyo ang maganda po. Doon natin ititurn ng kortina para po ayan, matchy-matchy sa kabalance po sa loob ng bahay. So ayan po yung back view ng pintuan. Ayan. Tapos yung mga switch po nila is gray po ang kinabit. Tool white naman po ang interior paint. And yung tiles po is marble look po na 60 by 60 porcelain. Ayan. So ito pong painting kung type ninyo, galing po ito sa Davao. Pinaship pa po ng client. And ang ganda po nito mga base nilang malalaki dito. Ayan. Tapos ito na po yung kanilang ottoman. Type po itong ottoman. Ang gumawa po ng furniture nila is Obra Pampanga. Ang ganda ng storage. Ayan. And itong L-shape sofa po, napakaganda din. Ito po yung itsura niya before bago po natin lagyan ng kortina. At ngayon po, ito na po siya. Tchanan! Ganda po, no? Baka may tumaas po ang kilay dito sa ating nilagay na kortina. Ito po mga viewers, sinadya namin hindi pagpantayin. Kasi po may hagdanan po ito tapos yung isa naman, okay naman po yung length niya. Yan po yung ginagawa namin pag hindi po pantay. Yung linen po, ifo-forward pa po natin yan para ma-fully covered po yung wall dyan. Hindi po nakalabas, no? Gaya po natin sa hagdanan, tinahirin po namin yan or kinat na hindi rin po pantay yan. Dito po nagpagawa si client ng TV rack. Bali, si Bulacan Modular po ang gumawa. Then yung background po, UV board po yung nakita ninyong marble na yan. Para po sa fabric natin, gumagamit po tayo ng 100% polyester, Korean blackout po yan. And yung linen po natin ay talaga matibay po ito compare sa sheer. Kung gusto niyo po malaman yung difference, search po sa Google kung ano po mas maganda sa dalawa, sheer or linen. Bago po tayo pumunta sa kanilang dining area, nakita ko po tong electric fan. Ang brand po nito is Asahi kung type po ninyo. Pang timpot-titim kahoy. Ito naman pong aircon nila, napakalapad po nito sa personal. Ang brand po gray. And sa ilalim po ng hagdanan, meron po ditong tinatawag na powder room. Check po natin. Ito po yung itsura sa loob. Tapos po yung mga tiles nila for sure. Sa Wilcon po yan nabili. Ayan. Tapos po meron dependent lights. Tapos exhaust fan. Ito yung gusto kong exhaust fan. Hindi na mumuo yung dumi dyan kasi flat surface yung middle niya. Tapos ayan na din po yung ceiling. Ayan yung kanya pong sanitary ware. Ito naman po yung hallway papunta sa dining area at kay bedroom number 1. Dito po sa bedroom number 1, naglalagay din po tayo ngayon ng kortina. Ang kulay po na ilalagay natin dito is color brown, which is binagay po natin sa bed frame. Ayan, ang ganda po, no? Anyway, natuwa po talaga ako sa bedsheet ni Mami. Very flowery. Ito naman po yung design din ng ceiling nila kung type po ninyo. Simple lang po na may cove light na white. Sobrang happy nga ni Mami sa kanyang kortina kasi finally, di na siya masisilip. Anyway, after po natin sa bedroom number 1, dito naman po tayo sa dining area at kitchen area. Sa dining area naman po, naglagay rin tayo ng kortina at ito na po yung finished product. Ang namili po ng kulay na ito ay si client, almond po yan. Kung napansin nyo po, medyo light po yung kanilang chair. Pinili po nila mas dark po yung kanilang kortina para daw po mas umangat yung chair ng kanilang dining set.
Anyway po, yung kanilang tiles na ginamit po pala sa buong bahay is marble look 60 by 60. And dito po may accent wall din po yan na fluted panels. Ayan. And ito na rin po ulit yung kanilang ceiling dito. Mula sa gantong angulo guys, ito naman yung kanilang kitchen. So dito naglagay tayo ng blinds. Minatch na lang natin yung color. Although hindi man natin ma-achieve yung exact color, pero at least, ayun po, magkalapit sila ng kulay, no? Ito naman po yung kitchen nila. Pakita ko na lang po, bali ang team po neto, yung pendant lights is gold, white, ganyan po naglalaro, saka brown po, no? Ayan na po yung pinaka-itsura. So, kompleto na po yan. Meron pong dishwasher, built-in microwave, saka built-in oven. Ayan. Anyway, dito po sa hagdanan, ang kanila pong hand railings is mahogany, then tempered glass, and ito na po yung wood plank. So, tara po, akyat tayo sa second floor. And para sa stairs po, ang nilagay po natin is smoke, same po sa living area. Dapat po kasi pag open area, dapat po uniform yung ating ilalagay. Gaya po niyan. Tapos ito na po yung top view ng hagdanan nila. Ayan, so ongoing po si Roda, may naayos pa po sa baba niyan. Ganda ng kurtina natin sa stairs. So. Dito guys, kung mapapansin nyo sa ilalim, hindi pantay yung pagkakatabas natin kasi sinundan natin yung plank ng hagdanan para pag sasara yung blackout, ayun, maganda pa rin pag linide natin doon, nakakover yung ilalim. Kaya yun yung advantage ng meron tayong magaling na sewer. Then tingnan nyo po yung ceiling, sa ilaw, ang ganda. So next po natin, dito naman tayo sa family area. And mga ka-viewers, dito po tayo sa kanilang family area. So dito po, syempre, naglagay tayo ng ating kortina, which is ang ginawa po ni client. Sabi ko kasi ang basic talaga, lagi ko pong sinasabi naman sa vlog, yung kortina po, iterno natin sa furniture po ninyo. Which is ang naging inspiration po itong sofa, which is tan, and tan po yung kulay ng kortina. So ito po, una na po nabili ni client yung mga carpet. Ayan, ito pinagawa daw po kay Bulacan modular cabinet, which is napakaganda po sa personal. Napakapulido po ng pagkakagawa. Gusto ko yung cabinet niya sa ilalim. Gusto ko yung pagka-touch ng wood. Tapos yung fluted panels na may pagka charcoal gray. And yung kanyang pinaka-frame na UV board na marble black. Tapos yung kanyang mga switch na, which is pinakita ko na kanina, mga gray color po, no? Yung kanina pinakita ko sa inyong white and brown po na Asahi electric fan. Ito naman po, black brown po na Asahi, yung brand dyan, no? Tapos yung ceiling niya, ito po, may cob light na yan na white. And yung favorite part ko talaga, ito, sabi ni client, nabili daw to sa Cavite. Pero, not sure kung may stock pa daw sila kasi parang limited lang to nung binili niya. So talagang nung nakikita ko to, talaga tong ilaw na to, agaw pansin talaga siya sa family area kasi napakaganda. Again, ito po yung finished product natin sa family area. Bago po pala tayo pumunta sa master's bedroom, tutukan ko lang po pala yung ginawa naming kortina kasi napakaganda talaga. Kanina pinakita ko po yung bedroom ni mother, which is si bedroom number 1. Ito naman po si bedroom number 2. Ito si master's bedroom. So dito po naglagay tayo ng gray po na shade ng kortina, which is tinerno naman po sa kanilang bed frame. So ito po kung napapansin nyo, meron tayong mga split, L-shape, then ito po one way, no? Anyway, again, ito yung master's bedroom. Yung ceiling niya, ayan na po, with cob light na yan. Ito naman po kanilang bed frame, ang gumawa po neto ay si Obra sa Obra Pampanga po yata, ganon. Basta doon po na order itong furniture, tapos may pull out na rin yan. Ayan yung pull out niya. Cute, no? Bali, dalawang pull out po yung meron sa bed frame na to. Yung nakikita nyo pong flooring dito sa kwarto po nila, ito po ay vinyl na wood look na tinerno naman po sa fluted panels na kanilang TV rack. Ito po ang gumawa rin po is si Bulacan Modular. Ganda ng master's bedroom, no? Ito naman po yung walk-in closet nila na soon na ipapadevelop po ng client. Alam nyo, na-inspire po ako dito sa client natin na ito kasi napapansin ko hindi niya binibigla-bigla yung paglalagay ng gamit sa bahay niya. Inounti-unti niya
At iniingatan niya na madoble siya, kaya gusto niya po talaga mga quality po yung ilalagay sa loob ng bahay niya. Which is tama naman, no? Di ba, di mabagal yung pagpuno ng loob ng bahay, at least best of the best na. Anyway, itong nakikita niyong pintuan na ito naman po yung master's bathroom. Ayan, napakaganda ng master's bathroom. So, una tayo sa ceiling niya. Ayan, sa ceiling po, meron ditong exhaust fan, pin light, scope light, and meron po ditong pendant light sa gilid. Then, ito naman po, Posi po ang brand na itong kanyang sink with cabinet. Tapos, ito po, Posi itong kanyang mirror na may LED lights plus anti-fog. Ayan. Tapos, ito po, tempered glass yung top ng sink. Black coated po yung kanyang faucet, and may pull-out drawer po ito. Then dito po, great volume naman yung kanyang water closet. Ayan. Or yung toilet bowl. Great volume. Ito pong tiles, i-regrout po ito. Kasi nagkaroon pa po ng brown. Tapos ang sukat po nito is 30 by 30. Yung wall niya po, 60 by 60 po. Ito na. May pagka cement look po ang datingan. Matte finish po yan. Then ito po, may shower partition na. Tapos dito yung tiles po na iba. Ang sukat nito is 15 by 90 shower area. Then meron na rin po ito niche. Ayan. So again, ito po yung itsura ng kanyang master's bathroom. Ganda. Kung napansin nyo po yung tiles nila, same po sa baba. Marble look po na 60 by 60. Anyway, dito po sa hallway na to, meron po dito 3 bedroom plus common bathroom. So, unahin ko na lang po muna itong room na ito sa isa na lang, since pare-pares lang po din naman ng vibes. So, ito po, empty pa po, at soon, next project po ito ng client, papalagyan ng aircon, and bibilhan po ng bed frame. Ayan. Tapos, dito tayo sa next bedroom. Ito po, empty pa. Ito na lang papakita ko, kasi ito po, nilagyan na natin ito ng kortina. Ayan. So, ito po mga ka-viewers, almond po ang kulay nito. Same sa dining. Ang pinagkaiba lang po, di natin ito nasagad hanggang ceiling dahil sa aircon sa taas. So, kung magpapalagay po kayo ng kortina sa amin, assure nyo lang po yung position ng mga aircon ninyo kung saan po better ilagay. Pero, kung wala po tayong choice, syempre, ganito po yung possible mag-iitsura. Okay pa din naman po, pero syempre, mas maganda pag po floor to ceiling talaga ang finish. So, ito may pull-out drawer din po itong bed frame nila na single bed. Ayan. Tapos naka-vinyl din po yung flooring dito. And dito nagulat ako, pang master's bedroom na rin ang kanyang datingan dahil meron po itong walk-in closet. Ayan. And rekta na rin po sa bathroom. So dito po, ang pinagkaiba nila syempre yung tiles po na ginamit sa walling. Ayan po yung tiles na ginamit. 60 by 60 po na porcelain tiles. Tapos great volume din po yung kanyang toilet bowl. Color gold po yung shower. Faucet color gold. And then ito po Posi po yung sink with cabinet. Ayan. So ito po kailangan talaga na regrouting po itong tiles nila. Kasi ang lakas po kumapit nung pagka-brown, no? Ayan. So, try natin ito kung gumagana bago tayo umalis. Ayan. Tricolor na rin pala ito, ha? And ayan po mga ka-viewers, ang ating mga nilagay po na kortina dito po sa bahay ng ating client / subscribers from Israel. Alam niyo po ba mga ka-viewers, bago magtapos ang ating vlog, ang dami ko pong na-encounter ngayon na nagpalagay silang kortina pero ayun, nalulungkot po sila kasi aside po sa hindi po maganda pagkakagawa, low quality, and ayun po, don't worry, soon papakita ko naman sa vlog yan yung mga papatanggal po lang ng kortina at papalitan po natin ng curtains natin, no? And meron din po mga nai-scam ngayon sa kortina, meron akong nasukatan, pagtingin ko po doon, may curtain rack na or may sabitan na ng curtains. Ngayon po, hindi tinuloy project. Yung naglalagay po, hindi na po nagpakita, no? So, para iwas scam po, at syempre, maganda po ang magiging gawa ng kortina ninyo, mag-inquire na po kayo sa aking Facebook. Ayan na po, may contact number na po yan para iwas scam. And kung nagustuhan niyo po yung gawa namin,
kontakin nila po ako sa aking Facebook at pag-usapan po natin kung paano po natin papagandahin ang dream house po ninyo, no? So again, maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo and God bless. Bye-bye!